Ma'am, pag sinabi ng mga DDS na tahimik ang pink sa korupsyon, sasabihin nila ang DDS senator daw prob. Paano naging DDS senator ang problem? Hindi nga satisfied yung mga DDS senator doon sa flood control investigation na ginawa ni Ping Lacson. Ayaw daw pumirma. Well, because the report of Ping Lacson is incomplete. At pag pumirma sila doon, hindi na mabubusisi yung napakalaki ng issue ng flood control. Pag pinirmahan nila yon, meron ng report, gagamitin lang yung tool nila Ping Lacson to run after certain people. Pagkatapos yung ibang hindi na imbestigahan, paano yun? Diba? So, they try to, kasi yun nga kaya nga dapat critical thinker ka. Wag kang kain ng kain sa lahat ng binibigay nila. Ganon. Ma'am, ano po masasabi niyo doon sa marami daw butas ang kiniklaim ng Marine 18? O di isa-isahin nila yung butas para malaman natin kung ano yung tenable at kung ano yung untenable doon sa mga claims nila. Wala mang problema yun eh. Hindi naman natin sila pinipigilan na butasan or isa-isahin yung mga butas doon sa statement ng 18 Marines. In fact, yun nga yung gusto natin, kaya natin gusto na maimbitahan sila sa hearing kasi gusto nating malaman sa lahat ng sinabi nila, ano ba doon yung magsastand, ano doon yung hindi magsastand. Kagaya niyan, for example, si Loren Legarda, kakampi natin yan sa ngayon, di ba? Kakampi natin yan. And kumbaga, dahil nasa majority si Legarda, as much as possible, kung magkakaroon tayo dito ng gisahan, hindi si Loren yung una kong gustong magisa. That's just the reality, okay? That's just the reality. Kasi, pagka inuna ko si Loren, hindi ba uubusan tayo ng sa majority? At pag naubos tayo sa majority, mas lalo tayong walang magagawa. Okay? And I appreciate Loren for not stopping the Blue Ribbon Committee hearing led by Rodante Marcoleta. And in fact, nagpakita talaga siya ng suporta sa 18 Marines. Okay? Ito naman yan at the end of the day, the reason why you want the 18 Marines to be invited doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na gagawin, okay, yung kay Ping Lacson, yung kay Marcoleta, at itong kay Tulfo, ang reason why we want them to be asked directly by the senators is because gusto nating makita gaano ba katotoo, ano ba yung sa mga claims ng ang tawag dito sa mga claims ng 18 Marines, alin doon ang tenable, alin doon ang untenable. And so for me, ang sinasabi ko nga dito is that it should have been more prudent instead of addressing the Legarda issue sa isang press con, it should have been more prudent kung sa hearing nila kinlarify yan. You need to follow, You need to follow the series of events, okay? Unang-una, nag-invite sila Raffy Tulfo as hearing sa 18 Marines. Okay? Dumating ang 18 Marines. Nandun sila sa Senate, pinahirapan silang pumasok, 90 minutes sila doon kung ano-ano mga protocols ang in-apply sa kanila, okay? At pagdating doon, pwedeng-pwede naman silang tawagin ng mga nasa Blue Ribbon meeting na yon na hindi naman pala hearing, binawi na lang ni Kiko Pangilinan na hindi raw yun hearing. Okay? But if they wanted to ask the 18 Marines, the Blue Ribbon Committee can definitely ask the Sergeant at Arms, yung mga nandun sa Senate premises, and brought them to the committee meeting. Okay? Nagigets mo ba, Dan? Na-explain na yan. Kasi ang problema sa inyo, pagka kunwari meron kayong nakita na feeling yung cracks, even if na-explain na, feeling yung cracks pa rin kasi hindi nyo tinatanggap yung explanation. Okay? O kagaya mo ikaw, Dan, sabi mo, hindi nga sila pumunta, hindi nga sila sumipot, nandun nga sila sa Senate premises. Since nandun na sa Senate premises, bakit hindi nyo kino-call out sila Erwin Tulfo na, nandyan na yung 18 Marines, force them to attend the meeting. Bakit hindi nyo kinikriticize sila Tulfo? Diba? Gusto nyo ring umattend yung diba? Gusto nyo ring umattend yung 18 Marines. Ba't hindi nyo kinikriticize sila Tulfo, sila Kiko, sila ganyan-ganyan? Nandyan yung 18 Marines, might as well tawagin nyo na din. Ba't hindi nyo ginaganon yung mga nando sa committee hearing? Committee hearing / meeting pala. Diba?
Okay. Anyway, kanina kasi sa TikTok, bago ako mag-start ng live dito sa YT, may nagtanong kasi, sabi, Miss Joey, mag-debate kayo ni Gabe Pineda, ganyan-ganyan. So sabi ko, sa akin wala namang problema, pwede ko naman kausapin kahit sino, ganyan. Pero kasi syempre mga yan, iniiwasan nila ako kasi nga masyado akong ayoko talaga ng bullshit. So pag binullshit talaga nila ako, mapapagsalitaan ko talaga sila ng hindi maganda. So, I'm pretty sure iniiwasan ako ng mga yan kasi nga parang ang feeling nila parang masyado naman to si Joey, ganun-ganon. Mga ganong eksena. Ako, ang appeal ko talaga sa mga Duterte supporters is really not to pay attention on Gabe Pineda. Gabe Pineda does not contribute in any meaningful political discussion. Wala naman talaga siya. In fact, kahit yung mga pink, bad trip sa kanya. Inis kay Gabe. Kasi walang consistency yung pinaglalaban niya eh. And he's actually doing a huge disservice para dun sa mga legit na pink na merong pinaglalaban. Itong si Gabe Pineda, hindi yan bet ng mga hindi yan bet ng mga reasonable pink. Sabi ni Bercucci, Gabe Pineda is a professional bullshitter. Oo. So, tawag dito, hindi talaga yan, wala talagang, kahit yung mga, sinasabi ko kasi kanina before ako nag-live dito sa YT, nagchichika na kami ng very, very light dito sa TikTok. Sabi ko, sa DDS community, di ba meron din naman na parang yung mga matatigas ang ulo, yung mga, yung parang hindi masyadong reasonable, ganyan-ganyan, yung mga ganong etchos. Maraming ganyan sa DDS community. And the pink community, the yellow community is also not exempted from that kind of scenario. Marami ring bullshitter sa kanila. Ang difference lang I think is that dahil organic yung DDS community, we can actually call out our own thought leaders. Kaya nating i-call out yung mga natin. Di ba, Bato experienced huge the heavy criticism for quite some time. Bongo experienced heavy criticism in many occasions. I remember criticizing Robin Padilla in many situations. Di ba? I really remember calling him out na parang I think yung research niya on the fake news, ganyan, na parang, sir, nagkamali kayo dyan, ganyan. In fact, yung original content creator pa nga na mention ni Senator Robin, even called him out. Hindi natin hinahayaan yung mga thought leaders natin na mapahiya ng ganun-ganun lang. Kaya tayo mismo ang nagko-call out sa kanila. But that's not the case doon sa mga yellow-pink. Ganon. So ngayon, anong nangyari? Yun yung difference natin sa kanila, no? Kasi yung mga yellow-pinks, alam nilang mali. Pero kasi kakampi nila sa politics it's better na meron silang united front kesa yung fix their own ranks. Ganyan. So yun yung difference. Yun yung difference ng yun ang difference natin sa kanila. So ngayon, hi, hello Kat Meow, maraming salamat sa pagpapa-member. Hello. Joey, sana ma-meet kita when you're back in Davao. Sabi ni Katina Bottle. Ayan. Sure. Sige po. Rampa tayo sa Davao. Pagbalik ko dyan. Ano ang pangalan ng matabang vlogger na Ginomia ba yon sa Korea? Bagay sila ni Gabe. Yung yung matabang vlog, parang sobrang bata nun eh. Parang teenage. Wala pa yata 20 yun. Ganon. Ma'am, pag sinabi ng mga DDS na tahimik ang pink sa korupsyon, sasabihin nila ang DDS senator daw prob. Parang naging DDS senator ang problem? Hindi nga satisfied yung mga DDS senator doon sa flood control investigation na ginawa ni Ping Lacson. Ayaw daw pumirma. Well, because the report of Ping Lacson is incomplete. At pag pumirma sila doon, hindi na mabubusisi yung napakalaki ng issue ng flood control. Pag pinirmahan nila yon, meron ng report, gagamitin lang yung tool nila Ping Lacson to run after certain people. Pagkatapos yung ibang hindi na imbestigahan, paano yun? Diba? So, they try to kasi yun nga kaya nga dapat critical thinker ka. Wag kang kain ng kain sa lahat ng binibigay nila. Ganon.
Ma'am, bakit po nasabi niyo na crack yung about sa statement ni Brave 18 about kay Senator Ligarda? Kasi parang feeling ko, syempre binawi nila eh. Under oath yun eh. Under oath yun, tapos binawi nila yung statement. Ako tingin ko, dapat, kung babawiin nila yon or whatever, sinubject na lang nila into scrutiny yung, kumbaga, nagharapan sila ni Loren. Nagharapan sila si Loren. Si Loren, during the Blue Ribbon Committee hearing, well, in your affidavit, ganyan, ito ang sinabi nyo, ito ang ano, ganyan-ganyan. Doon sila nagharapan. And kung mapapatunayan na inconsistent or hindi talaga accurate yung sinabi ng Brave 18, doon tayo magkakakitaan. Kesa yung parang beforehand, sinabi nila na, ay hindi, nagkamali kami dyan. Ganun. Ayun. So parang feeling ko hindi ano yun, yun, malalagyan ng duda yung ano nila, no, yung allegation nila. So posible rin naman kasi talaga na alam mo yun, kumbaga parang on the part of baka may binabanga silang maleta doon, ganyan-ganyan. Pero what if Loren ask them to ask the maleta to be turned away, yung mga ganong etchos. Yeah, oo, nagkaroon kayo ng delivery, ganyan, but I turned it away. Hindi ako nag-agree. Ganon. Pwede kasing ganon eh. 'Di ba? Pwede namang ganon. So, parang sa akin, dapat kung nagkamali sila at alam nilang nagkamali sila, they should have refuted it during the hearing itself. Hindi sa press con. Ayun. So, parang hindi ko nagustuhan masyado yung diskarte nila dun sa part na yun. Simply because it is going to, it will not entirely invalidate lahat ng sinabi nila. Kaso alam yun nga, merong crack. 'Di ba? Ayun. So anyway, balik lang ako, tapusin ko lang yung point ko doon kay ano ha. Tapusin ko lang yung point ko doon kay Gabe. So ngayon, ito nga si Gabe, hindi siya bet ng mga ano, hindi siya bet ng mga pinks. Maraming mga pinks ang asar na asar kay Gabe. Hindi talaga siya gusto. Kaso nga lang, ang problema, hindi siya gusto ng mga pink, itong si Gabe. Pero hindi nila kino-call out. Bakit? Kasi ang lakas ng engagement ni Gabe. Bakit malakas ang engagement ni Gabe? Kasi ni-reverse uno niya yung mga DDS. React yung mga DDS dun sa mga bullshit niya. So ngayon, si Gabe, wala namang pakialam yan eh. Sa hello, love Peachy, hello. Wala namang pakialam yan si Gabe. Kasi nga, content creator lang naman siya. Hindi naman siya thought leader. 'Di ba? Para kay Gabe, attention is money. So the more that you give him clout, the more that you pay attention to his bullshit, na kahit kakampi niya, hindi naman siya pinaniniwalaan, 'di ba? Nagpa-benefit siya sa mga Duterte supporters. So hindi ko alam kung bakit, alam nyo, ang attention ninyo is convertible to cash. In social media time, okay, your attention is equivalent to cash. So what are you going to do? You have to make sure that you understand your power. Okay? That means you give attention to those who truly deserve it. Diba? Panoorin nyo kasi, panoorin ko to. Kasi pagka pinanood ko to, magaling to ganyan-ganyan. Dapat suportahan to, ganyan-ganyan. So nare-reward nyo yung mga tao na mayroong silbi sa lipunan. Ganun. So yun. Kaya, ako panawagan ko, lalo na doon sa mga bata dyan. Siyempre kasi, nakakapiko naman kasi talaga si Gabe. Nakakaasar naman kasi siya talaga. I mean, I understand yung frustrations ng iba dyan, ganyan, na buksan ko ilaw. Ayan. Iintindihan ko yung frustrations ng mga tao dyan na naiirita kasi nga parang, kasi ito lakas mang bobo, lakas mang daot nitong taong to, ganyan-ganyan. Joey, ba't kaya di ko ma-share tong vlog mo ngayon? Yan ang hindi ko alam, Lintesia. Share link lang siguro. Ayun. Joey, nakapanibagang morning person ka na. Nagiging normal na tao na ako, no? Una po raw pumasok si Saldico, naiwan si Mark Tiksay, tapos pinababa na raw ni Mark Tiksay ang dalawang maleta. Pero maya-maya, lumabas na si Saldico at hindi raw makapasok ang maleta. Sabi ni
Raciel Balimbing. So yun nga, kaya nga Raciel, for me, dapat yung mga ganyang detalye, they could have sorted it out during the inquiry itself. Na gano'n, na parang, well, nagpunta talaga kami sa bahay ni Ligarda. Nagbaba talaga kami ng 2 maleta, pero hindi siya naipasok. Hindi siya naikuha. Yung mga ganong etchos. Ayun. Raciel. So, parang for me, dapat hindi yun in-address sa press con. Dapat hindi siya in-address sa press con. Dapat sa hearing mismo. Sabi ni Sarah, I'm also from Mindanao who experienced Lindol and so very thankful to OVP sa tulong nila. So anyway, finalize natin yung sinasabi natin kay Gabe. Okay? So pagdating dito kay Gabe, the more that you give him attention, kahit galit pa tayo or kahit sinatsaka natin siya, ganyan-ganyan, ang tawag dito, ang nagbe-benefit siya ultimately. Ganon. Alam nyo kasi, ang Duterte support base is very, very powerful. Ang Duterte support base ay very, very powerful. Organic tayo eh. Organic tayo, totoo tayong tao. Ganon. So ngayon, when you pay attention to idiots like Gabe Pineda, you are basically giving him money. Ayun. Oo, grabe, kawawa kayong Jensan. Oo. Ayun, totoo. Kawawa talaga yung Mindanao. Alam mo, magkausap kami ni Pao. Nung lumindol kahapon, magkausap kami ni Pao. Tapos biglang na-disconnect si Pao. Ayun. Yumayaman siya sa reactions natin. Correct, yumayaman si Gabe sa mga reactions natin. So ngayon, alam naman ng mga pinke na walang kwenta si Gabe eh. They do not even believe Gabe. This is not the thought leaders of the pinks. So ngayon, pero hinahayaan nila kasi parang hayaan mo yan para nabubullshit niya yung mga DDS, ganyan. Nasisira niya yung araw ng mga Duterte supporters, ganyan. So, you only pay attention dun sa mga tao na deserve yung attention. Jam Magno, diba? Parang dito kay Jam Magno, parang ba't pa kasi binibigyan ng attention yan? Wala naman siyang ambag sa political discussion na matino. So parang bakit pa natin sila pag-uusapan? Ma'am, ano pong masasabi niyo dun sa marami daw butas ang kiniklaim ng Marine 18? O di isa-isahin nila yung butas para malaman natin kung ano yung tenable at kung ano yung untenable doon sa mga claims nila. Wala mang problema yun eh. Hindi naman natin sila pinipigilan na butasan or isa-isahin yung mga butas doon sa statement ng 18 Marines. In fact, yun nga yung gusto natin. Kaya natin gusto na maimbitahan sila sa hearing kasi gusto nating malaman sa lahat ng sinabi nila, ano ba doon yung magsastand, ano doon yung hindi magsastand. 'Di ba? Miss Joey, sure na ang Italian party. Ay, oo, sana. Joey, sinubukan kong roleplay sa ChatGPT. Kunwari, member ako ng minority. Kunwari, advisor ko si ChatGPT. Ending, kung anong ginagawa nila ngayon, yun din ang flowchart ni ChatGPT. Paulit-ulit na circular. Hello, Darlene SDD. Ayun. So, yun yung eksena. The Patibaw feeling may makinarya yung Patibaw feeling may makinarya, yun, festival. Magkaka-level yan eh. Magkaka-level yan nila magkaka-level yan sila Gabe Pineda, Patibaw, Kagawad Joey, magkaka-level yan, magkakasing stupid yung mga yan. Hindi naman sila ang thought leaders eh. Wala naman silang opinion na wala naman silang opinion na useful. Ganon. So, kumbaga parang, wag niya na masyado pagpapapansinin niya. I mean, siguro, pwedeng pansinin once in a while. Alam mo yon, para lang malaman ng tao kung gaano sila kabobo. Meron ba ulit tonight sa YT? Sabi ni John Saf. Oo, malamang. Sabi ni Finfin, ba't ang comment ni Finfin ay hindi lumalabas? Never ko pinansin mga DDH, dito kayo kay Mima Joey based on facts and useful legal opinion, sabi ni Finfin. Ayan. So anyway, yun na nga. Ano pa ba yung okay. Doon tayo sa Blue Ribbon, yung sa 18 Marines, ganyan, okay? May nagkwento kasi kanina, bakit ko daw nasabi
na cracks yung pagsabi, yung tungkol kay Loren Legarda. Okay. Ngayon, ito yung difference kasi ng mga DDH at saka ng mga sa side natin, no? Of course, kami, we can actually give our opinion ng rekta. Nang walang etos-etos. Okay. Kagaya niyan, for example, si Loren Legarda, kakampi natin yan sa ngayon, di ba? Kakampi natin yan. And kumbaga, dahil nasa majority si Legarda, as much as possible, kung magkakaroon tayo dito ng gisahan, hindi si Loren yung una kong gustong magisa. That's just the reality, okay? That's just the reality. Kasi, pagka inuna ko si Loren, hindi ba uubusan tayo ng sa majority. At pag naubos tayo sa majority, mas lalo tayong walang magagawa. Okay? And I appreciate Loren for not stopping the Blue Ribbon Committee hearing led by Rodante Marcoleta. And in fact, nagpakita talaga siya ng suporta sa 18 Marines. Okay? So, ibig sabihin sa akin, kung meron tayong, kung gusto nating isa-isain lahat ng crocodile dito, si Loren Legarda, kung totoo man or hindi man totoo na siya ay may issue doon sa maleta or whatsoever, ganyan-ganyan, hindi siya yung uunahin kong bitayin. Okay? Hindi si Loren Legarda yung uunahin kong bitayin. Okay? Ganon. Kasi meron siyang redeeming value. Okay? Meron siyang meron akong invite. Ayan. Why was Loren mentioned tapos binawi? Ayun. Ayun nga, okay, Dan. Yun nga yung dinidiscuss ko ngayon. Okay. So ngayon, okay, fine. May mga allegations yung Senate Blue, yung mga Marines, ganyan-ganyan. Pag nasa press con sila kahapon, natanong yung tungkol kay Loren Legarda, in which inexplain ni Attorney Baligod na yung kay Legarda daw na parang meron siyang mga circumstances na sinabi na ang nakamit naman daw kasi talaga ni Legarda is si Saldico at saka si Mark Tiksay. So binaba ang maleta, pero yung maleta hindi naman daw talaga naipasok or something like that. I think, okay, without prejudging whether totoo yung sinasabi ng 18 Marines or hindi, I think it should have been more prudent kung hinayaan ninyo na i-explain yan at ma-cross-examine mismo ni Legarda sa Blue Ribbon Committee hearing yung sinabi ng mga yon. Para magkaalaman sila kung ano ba talaga yung extent, ano ba talaga yung coverage na sinabi ng 18 Marines, ganon. Kasi ang reason, eto naman yan at the end of the day, the reason why you want the 18 Marines to be invited doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na gagawin, okay, yung kay Ping Lacson, yung kay Marcoleta, at itong kay Tulfo, ang reason why we want them to be asked directly by the senators is because gusto nating makita gaano ba katotoo, ano ba yung sa mga claims ng ang tawag dito sa mga claims ng 18 Marines, alin doon ang tenable, alin doon ang untenable. And so for me, okay, ang sinasabi ko nga dito is that it should have been more prudent instead of addressing the Legarda issue sa isang press con. It should have been more prudent kung sa hearing nila kinlarify yan. Whatever happened, Legarda can ask question. Well, yeah, Saldico went to my home or alam mo yun, whatever reason na parang yeah, they told me that the cash is already on hand, ganyan or things like that, mga ganun. But I did not accept it. Nababa nila yun, but I did not accept it. I don't know where it went. Diba? So, for me, dapat ganun yung naging eksena. Be that as it may, okay? While I do not agree do sa naging diskarte nila dun sa part na yon, I am not going to say that the entire testimony of the 18 Marines are false. 'Di ba? Kasi yung 18 Marines, kanya-kanya silang experience dyan 'di ba? Kanya-kanya silang sabi ni Dan, how can they be asked if they are absent? Dan, eto you need to follow You need to follow the series of events, okay? Unang-una, nag-invite sila Raffy Tulfo as hearing sa 18 Marines. Okay?
dumating ang 18 Marines. Nandun sila sa Senate, pinahirapan silang pumasok, 90 minutes sila doon kung ano-ano mga protocols ang in-apply sa kanila, okay? At pagdating doon, okay? At pagdating doon, pwedeng-pwede naman silang tawagin nung mga nasa Blue Ribbon meeting na yon na hindi naman pala hearing, binawi na lang ni Kiko Pangilinan na hindi raw yun hearing. Okay? But if they wanted to ask the 18 Marines, the Blue Ribbon Committee can definitely ask the Sergeant at Arms, yung mga nandun sa Senate premises, and brought them to the committee meeting. Okay? Nagigets mo ba, Dan? Nakigets mo ba, Dan? The iPhone 16e, yung iPhone 16e, hindi kayo nakinig sa buong explanation. Yung iPhone 16e, yung winawagayway niya at tinutukoy niya dito, nakuha man yung mga cellphone nila dahil naka-iPhone nga yung iba sa kanila, may iCloud. So ibig sabihin, they can access whatever yung mga luma nilang iPhone ang meron. Narinig mo ba yung iCloud, Dan? Diyos me. Leila de Lima maleta while jailed. Na-explain na yan ni Attorney Baligod. Doon kayo sa ang tirahin ninyo yung explanation ni Attorney Baligod, Dan. Na-explain na yan. Kasi ang problema sa inyo, pagka kunwari meron kayong nakita na feeling yung cracks, even if na-explain na, feeling nyo cracks pa rin kasi hindi nyo tinatanggap yung explanation. Okay? O kagaya mo ikaw, Dan, sabi mo, hindi nga sila pumunta, hindi nga sila sumipot. Nandun nga sila sa Senate premises. Since nandun na sa Senate premises, bakit hindi nyo kino-call out sila Erwin Tulfo na, nandyan na yung 18 Marines. Force them to attend the meeting. Bakit hindi nyo kinikriticize sila Tulfo? Diba? Gusto nyo ring umattend yung diba? Gusto nyo ring umattend yung 18 Marines. Ba't hindi nyo kinikriticize sila Tulfo, sila Kiko, sila ganyan-ganyan? Nandyan na yung 18 Marines, might as well tawagin nyo na din. Ba't hindi nyo ginaganon yung mga nandun sa committee hearing? Committee hearing/meeting pala. 'Di ba? Kahit sa natin pagbalibalik-tarin niyo ang mundo, natakot ang Tulfo-led BRC sa 18 Marines. Hindi nila in-expect na pupunta sila sa premises. Di nakahanda ang script. Correct. Yun talaga yun. Hindi nakahanda yung script nila. Na-explain na ni Attorney Baligod John na nabigyan ng maleta si De Lima after niya ma-release sa jail. And Attorney Baligod also explained that the maleta that was given to her was not really about her holding a congressional position. The maleta is about the ICC operations. Ganun. Ayun. Palagay ko, may evidence si Lawrence, CCTV, sabi ni Alicat. Ako tingin ko naman, whatever Lawrence explanation, it is better to have it sorted out during the public hearing. Ganon, kesa sa press con. Mas prudent yun eh. Mas prudent pagka ganon eh. Yun dapat yung nangyari. Ganon. Ayun. Paper bag po, not maleta, sabi ni Otaku. Dalawang maleta yata yun na sa nila, sa kanilang affidavit, yung Feb 23 affidavit. Okay. Sabi ni Monique. Siguro kung pinayagang makapasok sa hearing kahapon, yung 18 ex-Marine, nasabi nila yung about kay Lauren, hindi sa press con. Well, yeah, makes sense. Makes so much sense. Oo. To be fair, yeah. Oo. Kung hinayaan nila na kung in-invite, kung kinuha ng BRC, ng Tulfo-led BRC, yung 18 Marines, na by the way, nandun naman na sa Senate premises. Diba? Kung pinaupo nila sa doon sa meeting, hearing, whatever they call it.
Yeah, probably na-ask nila yung question na yan and probably they could have explained it there. Well, yeah. To be fair. Ayun. Ano lang siguro, I think the better approach is pagdating doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, yung next na aatenan nila, I think magharap na lang si Loren at saka yung 18 Marines. Ganun na lang ang gawin. Kanino ka mas naniniwala, kay Alan or kay Win? Na kay Alan ang batas. Siya ang nire-recognize ng batas. VC. So it's not really about I believe in Alan or I believe in Win. The law says Alan Peter Cayetano is the Senate President. So wala tayong magagawa dyan. Kung hindi kinakatigan ng batas si Alan Peter Cayetano, kahit siya ang preferred ko, wala tayong magagawa doon. Ayun. Ganon. Okay, sorry late ako. At baka natanong na din to, di ba napagpiestahan yung pag-umit nila kay Senator Loren Legarda sa testimony nila? Oo. Yun nga yung ina-explain ko kanina, strictly. Kasi I felt na dapat yung affidavit nila na yun, yung kay Loren Legarda, I think it is something that they should have addressed doon sa hearing mismo, hindi sa press con. Yun yung yun yung stand ko. Pagkatapos yes, we included Loren Legarda doon sa affidavit, February 23 affidavit, ganyan. There had been conversation about that part, yung kay Loren Legarda, ganon, etc., ganyan. But we prefer if we have Loren Legarda and the 18 Marines face each other para magkaalaman kung ano ba talaga nangyari dun sa delivery. Ganon. I really, for me, for prudence sake, dapat hindi nila inabsolve si Loren Legarda agad-agad. Ganon. Dapat ang inano nila na, magharap na lang po kami doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Oh my God, congratulations! You look so happy. Ayan. Huwag hindi in kasi hindi natin nabuksan ulit. Ayun. So, I really felt na dapat ganun yung naging approach. Although may nag-comment dito kanina, ang sabi na kung pinaupo sila sa Senate Blue Ribbon Committee meeting kahapon, they could have addressed it doon sa Blue Ribbon kahapon din. Pwede nilang git-gitin yung 18 Marines tungkol doon kay Loren Legarda part, which I think is fair enough. Pero nevertheless, I hope that in the future, magkaharap si Loren, magkaharap yung Marines, and then magkwantas klaras sila. 'Di ba? Kasi ang sinasabi ni Attorney Baligod is that si Mark Tiksay at saka si Zaldico, yung kamit ni Loren. Pagkatapos, pinababa na daw ang dalawang maleta. Okay? Whether the maleta was taken by them or not, or taken by Loren Legarda or not, is it something that is within the knowledge of the 18 Marines, 'di ba? So, magkaalaman na parang, binaba, pumunta, ganyan. Pero tawag dito, di ko ba tinanggap yung baleta nila or whatever, or parang inuwi nila yan or whatever, or dinala yan somewhere else, binigay sa iba. Alam mo yun, there are so many possibilities pero at least dapat magkaharap sila, at pag nagkaharap sila, magkaalaman kung ano ba yung tenable at ano yung hindi tenable. Ano yung tenable at ano yung untenable doon sa mga sinasabi nila. And not only doon sa linya ng nung kay Loren Legarda, not only that. Okay, not only that. Pati yung kay Mark Villar, and pati yung doon sa iba ring mga senators, kay Tito Soto, kay Bong Revilla, kay who else?
Chis Escudero, Tito Soto, Mark Villar, Loren, and Bong Revilla. Sabi ko ba Bong Revilla? O basta yun, sila. And yung mga congressmen. 'Di ba? Yung mga congressmen. Ayun. What about po sa libel case na hinain ni Erich Rafi ba kahapon? Di ba mas parang dinidiin nila lalo yung statement ng Brave 18, mas pabor sa Brave 18 yon. Sabi ni kababayan. Okay, well, yeah, I think if they have enough kasi I'm pretty sure na yan eh, yung issue ng 18 Marines, it's beyond the Senate Blue Ribbon Hearing Committee na eh. Kasi ang dami ng kaso na kinakaharap ng 18 Marines. And even Attorney Baligod, grabe, marami na talaga silang kinakaharap ng mga kaso-kaso. So ngayon, kinasuhan sila ni Erich Tulfo, ni Erwin. Si Erwin Tulfo yung nagkaso eh. Ngayon, ang problema dito, Sir Erwin ang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. And same with my line of reasoning kay Loren Ligarda. Kung pinangalan, ayun si Erwin Tulfo pa pala, isa sa mga recipient ng maleta na pinangalanan doon. Ngayon, Sir Erwin Tulfo, since siya yung chair, okay, siya ang may control ng hearing. Tapos ikaw, kakasuhan mo yung 18 Marines dahil meron silang sinabing hindi maganda sa'yo. 'Di ba? I think it would have been better, it would have been prudent kung harapin muna ni Erwin Tulfo ang mga Marines, face-to-face sila, ano yung kwento ninyo, paano nyo nasabing nakuha ko yan, paano nyo nasabing nahawakan ko yung pera niyan, yung mga mali-maleta na yan, 'di ba? Magharap-harap kayo, pagkatapos, saka mo i-dismantle yung argument ng 18 Marines. Ikaw yung chair eh, ikaw ang may control ng hearing, tapos dinimanda mo na agad. 'Di ba? After the hearing, I think ang mas prudent na part para kay Erwin Tulfo, idemanda niya yung 14 Marines na yan, ay yung 18 Marines na yan, idemanda niya after. Diba? Idemanda niya after. After na matapos, meron ng conclusion yung hearing and things like that, ganun-ganon. Pero yung ngayon, hindi mo pa sila natatanong eh, mag-i-investigate ka pa lang eh, tapos dinemanda mo na agad. Ganyan. Okay. But of course, there are many reactions from many lawyers kasi nga, pagdating sa mga usapin tungkol sa mga government officials, while truth is not a defense as a general rule sa libel, ang sinasabi ng mga ibang legal expert is that pag ang subject noong iyong mga public statement is a government official, truth is a defense. 'Di ba? So kaya sinasabi nila na magiging advantage yung pagdedemanda ni Tulfo sa 18 Marines, lalong-lalo na kung nagsasabi ng totoo ang 18 Marines. 'Di ba? Joey, di ko maiwasan humalakha sa 230K versus 6.3 viewers sa live ni APC at Erwin Tulfo. True. Ayun. They don't want to attend the meeting, nasa news. Tambay sila sa office ni Robin, sabi ni Dan. Then it doesn't matter whether they say that they want to attend or they do not want to attend. The Blue Ribbon Committee can ask the Sergeant at Arms and bring them in the committee meeting. Kasi sa totoo lang, hindi naman nasusunod ang gusto namin eh. Hindi naman nasusunod ang gusto ng resource person. Ito naman, tanga-tangahan kayo eh. Tanga-tangahan kayo masyado eh. Oh, hindi nila, sabihin na natin, totoo na hindi nila gustong umattend, pero nandun sila. So, ibig sabihin, kayo, ang power nasa Blue Ribbon Committee. Kung gusto ninyo nakausapin yung ng Blue Ribbon, kung gustong kausapin ng Blue Ribbon yung 18 Marines, they could have asked the Sergeant at Arms and bring them in the Blue Ribbon Committee hearing. So, whatever they like doesn't matter. Nagigets mo ba, Dan? Nagigets mo ba? How do you expect them to cooperate? Problema na yun ng Sergeant at Arms. Okay? Problema na yun ng Sergeant at Arms. Tanungin nyo si Kuya Nico dito.
nung nagkaroon kami ng hearing sa TRICOM, nung pinatawag kami ng Congress, okay? Nung pinatawag kami ng Congress, yung unang session ng Congress, ano yun marami yun 42 or 41, 42 na mga vloggers yung pinatawag, okay? Nung mga sumunod na hearing, okay, kumonti na lang yung pinapatawag nila, okay? Nung sumunod na hearing, si Kuya Miko, si Coco Locoy, yung mga sumunod na hearing, si Kuya Miko, okay, sabi niya, pinaupo na kami, pinatawag na kami, pinaupo na kami doon, ganyan-ganyan. Si Kuya Miko dumating. Dumating si Kuya Miko doon sa hearing. Pero, hindi siya nag-confirm na pupunta siya. Hindi siya nagsabi doon sa committee secretary na pupunta siya doon sa hearing. Pero nakita siya nung TRICOM. Nakita siya nung TRICOM. So anong ginawa kay Kuya Miko? Pinaupo siya ng Sergeant at Arms. Ganun po ba? Since nandito na rin po kayo, upo na rin po kayo. Sinundo siya ng Sergeant at Arms. So ngayon, yung mga drama ninyo na, hindi, paano makikikooperate? Pagka sinabi nyo na, hindi, pumunta na kayo, since nandito na rin naman na kayo, they can compel the 18 Marines to sit down and be subjected to questions. So, yung whether gusto nilang pumunta o ayaw nila pumunta, it's irrelevant. BRC ang may hawak ng beat. BRC ang may hawak ng beat. Pag sinabi ng BRC na, hindi, pumunta kayo dito. Pag hindi kayo pumunta dito, iko-contempt ko kayo. O ba't hindi ginawa yun ng Ba't hindi yun ginawa ng Blue Ribbon Committee, Dan? Ganun yung ginawa sa amin, di ba? Kaya nga kami napuwersang pumunta ng Congress Ba't hindi ginawa yun ng Blue Ribbon Committee? Andyan na yung ayaw raw nila pumunta. Hindi, kailangan kayong pumunta dito. May invitation kayo. Pag di kayo pumunta, contempt namin kayo. Can you please answer me, Dan? Kasi kayo, kumakain kasi kayo ng tae, hindi kayo nag-iisip. Hindi kayo nag-iisip. Tama, kung legit na BRC hearing sila, magpapahayag at least at magmumukha pa din siyang fair at dapat due process in cross-examining their affidavit. Ngayon kasi tunog absolution ng press statement nila As a DDS, I admit na hindi rin malinis si Legarda. Dati yan kasapi ni Soto. Alam din ni Legarda ang kalakaran ng maleta. Gawa lang ng anak niya, ginigipit kasi kaya ganun siya ngayon. Sabi ni Ray J Tech TV. But ang problema, of course, between Loren Legarda and other politicians in the Senate, I'd rather choose Legarda kasi si Legarda nanindigan. 'Di ba? May redeeming value si Legarda. Si Tito Soto wala, 'di ba? Kaya nga nilang ibenta yung kasamahan nila 'Di ba? So ngayon yung mga nagsasabi-sabi dyan na hindi, kasi sinabi nila sa interview, ayaw nilang pumunta ng hearing. It's irrelevant. Kahit naman ako, pupunta ako dun kahit pumunta ako dun sa TRICOM, ang sasabihin ko, ayokong pumunta dun. Ayokong mag-attend ng TRICOM. Diba? Kung pwede lang tumambay na lang ako dun sa Congress, dun sa batasan, tambay na lang ako dun, pero hindi na ako uupo dun sa hearing. Kung pwede pala yun, di gano'n na lang ang ginawa ko. Diba? So nakita niyo kung gano'n kayo, kung bakit kayo kumakain ng tae. Kasi ang ginawa ninyo, meron ako natatawa kayo, isang pipitsuging page. Gusto raw niyang patunayan na ayaw raw pumunta ng 18 Marines sa hearing. Okay? And pagka kasi tanga ka at hindi mo naiintindihan yung nuances nitong mga pangyayaring to. Okay? Ang gagawin mo, iti-take mong literal yung sinabi nung mga players dito sa sitwasyon na ito. Pagkatapos, magre-rely ka na lang doon heavily. Kasi nga tanga ka. 'Di ba? Kasi nga tanga ka. Okay. Ang sabi ni Mike Defensor, pumunta ang 18 Marines kasi gusto lang umattend ng meeting. So, yun yung sinabi ni Mike Defensor doon sa labas ng Senate. Okay? Pagkatapos, etong si Robin Padilla,
Kasi nagsalita tong Sir Erwin during the hearing at sinabi niya na, yung 18 Marines nasa office si Senator Robin and ganyan-ganyan, etc. etc. Nagulat ngayon to si Senator Robin. So Senator Robin, nag-live siya, sabi niya, nandito ba 18 Marines? Ganyan-ganyan. Wala pa sila sa opisina ko. Asa sila dito? Bakit sinasabi ni Erwin Tulfo, nandito na sila? So ngayon, I think si Robin Padilla, doon lang rin niya nalaman na nandiyan na pala ang 18 Marines. 'Di ba? Nandiyan na pala yung 18 Marines. Ngayon, itong 18 Marines nagkaroon ng problema sa pagpasok dun sa premises ng Senate, sinundo ngayon ni Senator Robin. Okay? Nung sinundo ngayon ni Senator Robin, dahil ang tagal-tagal nila na nagkakaroon ng komosyon doon, na parang, kailangan ng QR code, etc., etc., ganyan-ganyan. I mean, if those protocols are needed, hindi ba dapat mga 15 minutes lang yan, 20 minutes lang yan for all of them? Bakit ang tagal-tagal? 'Di ba? Tapos sasabihin nila hindi hinarang. Okay. So ngayon, si Senator Robin, nung sinundo niya yung 18 Marines, dahil sa kagustuhan niyang pumasok rin ng 18 Marines ng Senate, vinouch ni Senator Robin yung 18 Marines doon sa mga bantay sa entrance ng Senate. So sabi niya, bisita ko yan, ganyan-ganyan, etc., etc. Okay. Anong point dito? Okay, si Mike Defensor is speaking as the spokesperson of the 18 Marines. Okay? So sasabihin ni Mike Defensor, kasi sinasabi nila contradicting daw yung sinasabi ni Mike Defensor at saka ni Robin Padilla. Of course, it's not contradicting. And in fact, kung ano man yung sinasabi ni Mike Defensor at saka ni Robin Padilla is irrelevant kung gusto ninyong paatinin ng hearing ang 18 Marines. Okay? Sa perspective ni Mike Defensor, I think kung ano ang real intention ng Marines, si Mike Defensor ang mas may credibility na magsabi dyan. So kung ang sinasabi ni Mike Defensor na willing mag-attend ang 18 Marines ng hearing, I think it's true. Okay? Ngayon, kung sinasabi ni Robin na hindi, bisita ko yan, ganyan-ganyan, etc., etc., Robin Padilla is saying that to the OSA na nandun sa entrance ng Senate. Kasi susunduin mo nga so i-vouch mo yung bisita mo. 'Di ba? Para makapasok. 'Di ba? So kaya parang walang inconsistency diyan. Okay, nevertheless, whether they are a bisita of Robin Padilla or whether Mike Defensor is saying that the real intention is to attend, those two statements will not matter kung maggagamit na ng powers itong fake BRC na to. Okay? So sabihin ng fake BRC na to na, 18 Marines, nandito pala kayo sa loob ng Senate. You attend the Blue Ribbon Committee hearing led by Tulfo. And if you're not gonna be in the premises within 30 minutes, I will cite you in contempt. That's all they needed to do. Yun lang yung kailangan gawin ng BRC ni Tulfo. Ba't hindi yun ginawa? Nagets nyo ba? Isang pinto na lang ang pagitan para makapasok, pero nakaharang ang pulis sa pintuan kasi bawal daw pumasok. Exactly. Yun yung sinasabi ko dyan If it is just protocols, if it is just, kasi nakapasok na ako dyan sa nakapasok na ako dyan sa Senate. So yung QR code na sinasabi nila, totoo yun. But the QR code is prepared by the one who invited them ahead of time. Okay? Kagaya nung sa amin noon, na-invite ako ng office ni Alan Peter Cayetano noong hearing ng impeachment ni VP. Okay? So marami kami mga vloggers na nandun. And bago kami pumasok, binigay na sa amin yung QR code. So pagpasok namin, pag binigay namin yung QR code, mavavalidate na si Joey Cruz pala yan. Okay? Now, sabihin natin na hindi na-prepare. Kasi nga, hindi naman ina-expect talaga ni Robin Padilla na darating tong mga 18 Marines. Sabihin na natin na hindi expected, so hindi na-prepare ang QR code. Ganon. How long will it take? Aabot kayo ng 1.5 oras para dyan. Diba? I think ang labo naman nun. And if they do not have any intention to attend, they wouldn't have shown themselves there, sabi ni Ana. Correct! Kasi whether ang sinasabi mo, gusto kong mag-attend, ayaw kong mag-attend, you are already within the power of the Blue Ribbon Committee. Kasi pag sinabi ng committee na
ay, magpunta kayo dito, otherwise, isa-cite namin kayo in contempt. And Marines will not have any choice. Pupunta sila dun. O otherwise, gusto nilang makulong sa Senate.